Hi guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. By the way guys, maraming salamat ulit sa ating sa walang sawang pagsusubaybay sa ating pong YouTube channel. So by the way, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Or pwede niyo ako guys i-direct na lang, no? I-direct niyo akong hanapin sa Facebook. Jade Tarot po yung pangalan ko sa page. Papalo na rin po. Nag-upload po ako dyan ng short love reading. So, ayun. Okay, so by the way, tignan natin. Wait lang guys, medyo mababa. Ayan. Tignan natin kanino ba tong love reading. Okay, kanino po itong love reading? Meron tayong Page of Swords. New ideas, truth, sharp thinking, spirited, willful. Page of Swords. So, page pa lang to. Ibig sabihin, pwedeng bago pa lang tong connection na to or pwedeng may bagong nare-realize. Pwede rin naman guys, lately niya lang nare-realize yung mga bagay-bagay na hindi tamang ginawa ng person mo sa'yo. Okay, basta may nagiging realization dito yung person mo at titignan natin kung ano yung nagiging realization niya dyan, ha? Okay. Additional message. Additional message. Meron tayong King of Wands. Passion, fairy, creativity, courage, power, and leadership. Okay. So, by the way kasi guys, soft-spoken ka. Kumbaga, magaling ka magsalita. Maayos ka naman guys makipag-usap sa person mo. So, I think, isa yun sa mga nagiging realization niya dito kung paano mo siya kinakausap, kung gaano ka hinahon every time na mag-uusap kayong dalawa, kung paano mo siya ina-approach. So, nagkakaroon siya guys ng bagong idea. So, I think guys, new person to. Hindi to past person, hindi to karelasyon. So, pwedeng new person na itong taong to, nahuhulog siya kung paano mo siya kausapin. Okay? Yung mga matatamis mong salita. Ganon. Kumbaga, parang normal na sa inyo kung paano ka magsalita ng ganon. And dun siya guys na-attract sa inyo kung paano mo siya kausapin. Okay? So, by the way, check pa natin. Additional message. Five of Pentacles. So, etong taong to guys, hindi na siya nakukontento na hindi kanya nakakausap. Kumbaga parang hinahanap-hanap ka na talaga niya. So, na-addict na siya sa inyo, no? So, ayan, no, hinahanap niya yung kung paano mo siya kinakausap, yung attention mo. Ganun yung nakikita ko sa kanya. And hindi na niya guys kayang mawalha ka. May mga ganong scenario, di ba? Yung tipong first time pa lang naman. Pero parang hindi niya na kayang mawala yung taong yon. Ganon. Yung tipong nun lang naman niya nakausap. Pero guys, sobrang na-attach sa itong person na to. Okay? Nahulog talaga siya sa inyo. May mga bagay na parang tinatanggap na talaga niya. Baga, tanggap na talaga niya na baka hanggang dun lang kayo. Hindi naman siya guys sobrang nag-a-assume. Pero gusto niya yung attention mo talaga. Yung nabibigay mong attention sa kanya. So baka hindi ka aware. So ayan. By the way, check pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong Knight of Cups. Romance, chivalry, leading with heart imagination. Diba? Lagi kanyang naiisip. Di ka na mawala sa isip niya eh. Sa buong sistema niya, tas parang inaantay ka niya. Siguro kasi dahil nagtatrabaho ka, busy ka din. So, saan ba kayo nag-uusap? Pwedeng sa games? Sa social media? Or pwedeng ba kakatrabaho mo to? So, alam nyo guys, parang lagi siya mag-aantay sa inyo. Kinakabahan siya every time na nakakausap ka niya or nakikita ka man lang niya. So, feeling ko may lihim siyang pagmamahal sa inyo.
kaibigan mo ba to? Parang may lihim siyang pagtingin sa inyo. Pero etong feelings na to, pwedeng meron ka rin naman feelings sa kanya, pero parang hindi siya maipaglaban, no? Ganun yung nararamdaman ko dito. Parang hindi niya maipaglaban kung ano man yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Okay, may nagpipigil or pwedeng may mga dahilan kung bakit hindi pwede. Pwedeng committed ka na sa iba or committed na rin yung person mo sa iba. Pwedeng ganon. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Seven of Swords. Saka isa pa guys, itong person na to, may matindi siyang trauma, no? Ayan, kaya siya ay single pa rin until now. So, feeling ko ikaw itong may karelasyon. Kasi siya ay nag-aantay lang. Kumbaga, ina-admire ka niya, pero hindi ka naman niya gustong guluhin, no? Nakikita ko na meron siyang matinding trauma sa past, Seven of Swords. Ayan, no? Kumbaga parang inabuso siya ng kanyang past person, may mga money involved, or pwedeng bigla na lang din talaga siyang tinalikuran. Mga ganong senaryo yung nakikita ko dyan. Okay, so by the way, tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong the High Priestess. The High Priestess. So guys, ito ha, intuition, wisdom, hidden knowledge, spirituality. So nararamdaman mo, nakikita mo, kumbaga feel na feel mo talaga na meron siyang pagtingin sa inyo kasi yung kilos niya, kung paano kanya kausapin, kumbaga parang hindi na siya maitatago pa. So, feeling ko mahal niyo isa't isa pero hindi niya maipaglaban. Okay? Siya nag-aalinlangan din siya. Siguro respeto na lang din. Baka kasi kilala niya din yung partner mo. Baka friends. Isa lang yung circle of friends nyo, no? So, kung bakit din siya, guys, nananahimik dito. So, ikaw naman, feeling ko, ikaw ay nasa in relationship, no? Pero parang hindi ka nakampante dun sa relasyon nyo ng person mo. Nakikita ko dito, guys, kasi pwedeng nandun na kayo sa point na nag-cheat na yung person mo, eh. Niloko ka na niya. Ayan, or pwedeng marami siyang tinago sa inyo since the moon yung energy, tas 5 of swords, paulit-ulit ng betrayal. Parang nakakapagod na magstay dito. Parang nakakapagod na unawain at intindihin na lang yung sitwasyon. Kumbaga, ikaw na lang yung lagi nagbibigay. Okay? So, yung energy, guys, is 2 of Cups. Partnership. Nakikita ko naman yung pagbabago ng person mo. Yun nga lang, nung mga time na gusto na niya magbago, yun na yung mga time na parang ikaw ay unti-unti namang na-fall out of love na. Kasi nga na-attach ka na sa iba. Okay? Hindi mo na kayang magstay dito. Feeling ko naman loyal ka pa rin naman sa person mo. Pero ikaw ay na-attach pa rin talaga. Dahil nga siya yung nagsimula eh. Siya naman ang gumawa nito sa inyo. So kung sino ka ngayon, ano ka man ngayon, ginawa yan sa'yo ng person mo. Okay? Baka ikaw ay talagang napakabuti mong tao before. Lahat ng pabor ay ibinigay mo dun sa person mo, pero nauwi pa rin talaga sa punto na hindi mo na kinaya at ikaw ay nasagad na lang din talaga. Okay, so check pa natin. Check pa natin. Additional message. Four of Swords, 'di ba? Ito ay kwento na doon sa sa relasyon niyo ng partner mo. Actually, guys, nagpo-provide naman yung person mo. Mukhang okay naman talaga siya. Pero kasi yung overall energy, kung bakit din siguro ikaw ay na-fall out of love, is possible na mas successful ka, mas maayos yung financial mo sa kanya. Pwedeng marirealize mo yan kalaunan na parang nung una okay pa eh. Pero kalaunan marirealize mo na hindi na to tama. Marirealize mo na parang hindi mo gusto yung ganitong klase ng sistema. Okay? Kaya ikaw yung magde-decide na parang umalis na rin dito.
Okay, sige, check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Wands, creative, energy, message, passion, education, exciting news. Pero alam mo guys, ang pwede nagpapagaan din talaga ng kalooban mo ngayon ay yung person na nakakausap mo din. Kumbaga siya yung nagpapaligaya din at nagpapagaan ng kalooban mo dito, no? Sa pinapakita sa akin. Okay? So, again, pwede rin naman kasi guys na yung cheating na nangyayari dito sa pagitan yung dalawa ng karelasyon mo ay pwede yung pamilya niya, yung iba niyang iba niyang responsibilidad. Kumbaga parang hindi siya sobrang focus doon sa connection yung dalawa. Hindi talaga siya guys. Alam mo yun, parang hindi kanya nabibigyan ng buong attention or hindi niya maibigay yung buong siya sa inyo. Kasi may ibang umaasa sa kanya. Okay, so again, nakikita ko dito guys, syempre ikaw ayaw mo nang nadedehado. Okay, kumbaga mas practical ka rito yung pinapakita sa akin dyan. So again, since Four of Swords yung energy mo, nakikita ko naman dito na parang sobrang nahihirapan ka pero pwedeng may ibang taong nagbibigay talaga ng kaligayahan sa inyo. Alam mo, okay lang din naman yung ginagawa mo. Hindi naman to cheating. Micro-cheating, pwede pa. Pero kasi, doon mo marirealize, mababalance mo ngayon kung dapat ba na matukso ka or magstay ka na lang sa person mo. Ganun yon. Okay? Hindi naman kasi talaga natin makokontrol ang puso. Sa tagal-tagal ko guys nagtatarot and nagbabasa ng mga love life. Sa tagal ko nagbibigay ng advice about sa love. Ang masasabi ko lang guys, hindi mo pagmamay-ari yung partner mo kahit sabihin na natin kasal kayo. May sarili pa rin silang desisyon. Oo, may sarili pa rin silang puso. Ngayon, kung magmahal sila ng iba, hindi natin kailangan ikagalit eh. Okay, hindi natin maipi-place yung sarili natin kung mag-decide sila na na-fall sila sa iba or ikaw yung na-fall. 'Di ba? Kumbaga choice mo 'yan. Kaya nga tayo ginawang malaya ng ni universe, 'di ba? Kasi choice mo pa rin kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. So by the way, sa totoo lang guys, hindi naman talaga kaya naman natin mabuhay kahit nag-iisa lang tayo. Okay, kahit wala kayong partner. Minsan kasi dahil na lang din talaga sa yun yung nakasanayan, environment, culture. Kaya kino-consider natin na pag ganitong edad kailangan may partner na tayo. Makakasama natin hanggang pagtanda natin. 'Di ba? So may mga ganong scenario pero ikaw kasi feeling ko napuno ka dun sa person mo. Okay? Napaka-moody. Then isa pa rito guys, lagi ka nag-a-adjust sa kanya. Isa pa parang ikaw yung ikaw yung mas angat sa kanya. Then, napapagod ka siguro guys sa ganun. Yung parang ikaw pa yung nag-a-adjust. Okay, tingnan natin. Meron tayong wedding. Ayan, engaged na siguro kayo guys ng person mo. Or pwedeng kasal na kayo. Or pwedeng engaged pa lang naman. Ayan no. So, kaya mo magtiis kaya mong pagtiyagaan yung person mo kahit na ikaw ay na-fall out of love na. As long as may nakikita ka pa rin dahilan para magstay. Pero kasi sa inyong dalawa guys, mas nakikita ko sa side mo, pwede ikaw yung mag-cheat or pwede ikaw na yung parang ikaw na yung puputol dito sa relasyon nyo na to. Okay, nasa side mo. Naubos ka or naubos ka na or nananawa ka na. Hindi ka na siguro nagiging masaya. So, meron tayong 9 of Wands, completion, protection, boundaries, and distrust. Parang hindi ka ganun naniniwala sa person mo Naubos na yung tiwala. So, siguro nung una, akala mo kaya mong tanggapin kung ano man yung mga ginagawang pasakit sa inyo. Pero, dumarating kasi sa point, guys, na yan na nga, nagkakaroon ka na nga ng dahilan para umalis doon sa connection nyo So, ibig sabihin, unti-unti ka nang nawawala ng gana dyan. Meron tayong 5 of Wands. Pagtatalo to guys. Pagtatalo, kaguluhan. And isa pa guys, lagi kayo guys, lagi kang nakikipagkompetensya or pwedeng siya yung parang nakikipagkompetensya sa inyo. Okay? Lagi na lang siyang,
lagi na lang may conflict. Kumbaga parang feeling niya mas ahead siya sa inyo. Pwede rin naman guys, baka ahead naman talaga sa inyo, 'di ba? Pero may mga sitwasyon dito na parang nananahimik na lang oh. Madalas kayo nagtatalo, pero mas nakikita kong mas nananahimik na lang. Tingnan pa natin. Meron tayong Knight of Swords. Knight of Swords. Communication, haste, truth teller, debate. Diba? May pagtatalo siguro kayo ngayon ng person mo. Pero may nagpapagaan ng kalooban mo eh. May nakakausap ka na kasi. Pero hindi pa malinaw sa inyong dalawa. Hindi pa naman umaamin sa itong taong to. Pero ramdam mo na may kakaiba talaga sa inyong dalawa. At feeling ko naramdaman niya din yon. So baka na-attach kayo sa isa't isa. Pero hindi siya sinasabi kasi yung pinapakita sa akin dito. Walang gustong umamin. Ayaw niyang aminin. Ayaw mo rin namang umamin dito. Pwedeng nililihim na lang. Kasi syempre, di pa kayo sure kung ano ba yung nararamdaman nyo. Love ba yun? Or baka naman, attachment lang, di ba? So yung attachment kasi guys, pwede mong ipaliwanag kung bakit ka na-attach. Ang love guys kasi walang explanation yan kung bakit mo nagustuhan yung taong yon. Puso mo na yung nagdikta. Ganun yon. Pero ngayon kung nag-overthink ka na dito sa bago, ibig sabihin, nalilipat na sa kanya yung pagmamahal mo. Doon sa, dapat sa person mo lang. Meron tayong Six of Pentacles. Ayan, charity, sharing, giving, receiving, justice, begging. Nag-e-enjoy ka kasama yung mga friends mo. Alam nyo guys, ito ha. Pwede nyo guys i-reverse yung reading kung sa tingin nyo is ikaw yung partner mo. Ikaw yun nandun sa kwento ng partner mo. Or ito yung kwento ng partner mo. Siya itong napofall sa iba. No? Pwede nyo naman guys i-reverse. So by the way guys, ayan. Pwedeng nakikita mo yung yung parang mas nag-enjoy ka kasama yung ibang tao. Mas nalilibang ka. Mas nagiging masaya ka. Ganun po yung pinapakita sa akin dito. So again, meron tayong the Hermit, Wisdom, Solitude, Withdrawal, Teacher, Research, and Seeker. So, nagsa-soul searching yung person mo, no? Ito yung karelasyon mo. Napifeel niya na talaga may nagbabago sa inyo. Actually, ramdam niya na hindi mo na talaga siya mahal. Pero pinipilit niya na lang din talagang magstay kahit ramdam niya na hindi mo na siya gusto. Ramdam niya na parang hindi ka na yung parang nangungulit. Hindi mo na siya laging kinakausap. Hindi ka na excited na kausap siya. Parang ganon. Okay, hindi mo na siya parang hinahanap-hanap. And naninibago talaga tong person mo. Okay, so by the way, meron tayong, ayan o, nagiging komplikado lalo yung sitwasyon sa kanya dito. Kasi nga, hindi na siya sanay. Okay, naging kampante kasi siya before eh. Alam mo yung nangyari sa kanya? Akala niya kasi hindi ka magbabago. Sabi ko sa kanina, siya yung dahilan kung bakit bigla ka nagbago. Kasi hindi ka naman ganyan before. Okay? Tignan pa natin. Pili niya masyado ka ng komplikado rito. And tapos the world, pili niya nakaka-move on ka na ata sa kanya. Basta parang nagbago ka na talaga sa kanya. Sobrang, ramdam niya yon pero hindi niya kasi sinasabi. Kasi nga, di ba, mataas ang pride niya. And kabisado mo tong person mo na hindi naman siloso, hindi naman silosa, hindi naman gano'n nag-a-approach, or siya tong dating cold eh. Then bumaliktad, ikaw yung naging cold na ngayon dito. Meron tayong Ace of Swords, ideas, new thoughts, truth, willpower, new conflict. Ayan, magkakaroon kayo ng bagong problema guys, ng person mo. So, feeling ko, magkakaroon na siya guys ng hinala na parang ikaw ay nawawala na talaga ng gana. Okay? Mapapaisip na talaga siya rito ng na para bang unti-unti ka nang nawawala. Titignan natin yung nararamdaman niya sa inyo. Okay. Nararamdaman niya sa inyo. Three of Cups, celebration, friendship, support, fun, joy, achievement. So, ito yung energy ng friends mo. Nung
Iba mong nakakausap. Actually, guys, sobrang nag-e-enjoy siya. Iba yung kaligayahan na naibibigay mo sa kanya. Okay, hindi ko nakikita dito yung energy ng past nung karelasyon mo ngayon kasi ito ay energy ng new person. Nakikita ko na kakaiba yung connection na meron kayo. Iba yung pwede nyong ma-achieve talaga sa future. Ganun yung nasa-sense ko dito. At saka, sobrang saya niya every time na nakakausap ka niya. Nakakalimutan niya yung problema. Sobrang ano din siya, guys, no? Paano ba? Parang, sobra din siya mag-alala. Kung paano kanya alalayan, alagaan, ingatan. Tignan natin. Meron tayong 6 of Wands, victory, triumph, leadership, advancement, and achievement. So guys, eto ha, etong 6 of Wands, inaantay mo siguro or nag-iisip ka dito na parang may plano ba siya? Liligawan ka ba niya? Liligawan mo ba siya? Interested din ba siya sa inyo? Actually, yes, interested sa itong person mo na to. Kasi napapaisip na nga siya dito na parang sulutin ka na niya dun sa partner mo. Ligawan ka na kaya niya? Or magpaligaw na kaya siya sa inyo? Iparamdam niya na kaya sa inyo? Gusto na niyang umamin. Parang ganun yung pinapakita sa akin dito. Meron tayong 6 of Swords, transition, movements, change, travel, moving on. Pero ikaw kasi, nakikita kanya, ayaw kanya i-pressure. Kumbaga, hinahayaan ka na lang muna niya. Nag-e-enjoy na lang talaga siya nang nakakausap ka. Okay? Kumbaga, ayaw kanyang i-pressure na bigla mo na lang iwan yung partner mo or bigla ka na lang umalis dyan. Or kung ikaw, guys, ay single na talaga. Kumbaga, kakahiwalay mo pa lang dun sa person mo. Ayaw kanyang i-pressure agad-agad na papasok mo lang siya bigla sa buhay mo. Ayaw niya ng ganun, no? Kasi yung nakikita ko naman dito sa person mo, gusto niya na parang pag literal na okay ka na. Hindi pong kaya mo na pumasok ulit sa relasyon. Okay, ganun yung nasa sense ko sa kanya. By the way, check pa natin. Okay, paano ka nakikita ng person mo? Nag-aantay lang siya sa inyo eh. Nag-aantay lang talaga siya sa inyo, guys. Araw-araw siya nag-aantay. Tapos nagtsatsaga siya dito na minsan kasi busy ka or lagi siyang excited na magkita kayo. Siguro nagbabanding talaga kayo na tong taong to. Paano kanya nakikita? Someone na parang may pinagdadaanan ka at hindi mo ma-open. Okay? Nakikita kanya na someone na parang sinasarili mo yung problema mo, masaya kapag kasama mo sila, masaya kapag kausap. Pero meron siyang gustong malaman sa inyo pero hindi niya gustong pilitin ka na sabihin. Okay? Kasi ang nakikita ko dito, gusto niya na ikaw yung kusang mag-open sa kanya ng mga pinagdadaanan mo. Pero ramdam niya kasi na may pinagdadaanan ka. Tignan natin. Meron tayong Knight of Wands, passion, motivation, energy, fire, lust, and action. Grabe. Ang lakas ng temptation mo sa kanya. Kumbaga, na ano siya sa inyo guys eh. Paano ba to? Parang, nung nakita kanya is sobrang nagkaroon siya ng desire. Parang ganun. Gusto kanyang ikama. Sorry guys sa words. Parang ganun yung naramdaman ko dito. Gusto niyang maparamdam sa inyo kung gaano kanya kamahal. Gusto niya ipa-experience sa inyo. Ganun yung pinapakita sa akin dito. Okay? Kasi nandiyan yung laso. Gustong-gusto niya talaga. Ang lakas ng temptation niya. Natatempt talaga sa inyo tong taong to. Mas yun ang nararamdaman niya eh. Tingnan pa natin. Meron tayong page of Pentacles, financial opportunity, news about money, new venture. Okay, then iniisip din kasi ng person mo guys is yung stability. Siguro iniisip niya is magkaroon siya ng magkasama kayo sa trabaho. Pwedeng iniisip niya dito na parang ngayon nga magkasama kayo or mapuntahan ka man lang niya. Parang ganyan yung nasa sense ko dyan. Okay? Or pwede rin naman kasi guys na baka ito ay para magpapalipat sa company mo.
Ganon. So, possible na magkasama kayo nito sa trabaho, nitong taong to. Kasi, meron siyang inaantay. And sobrang excited siya dito. Okay? So, by the way, check pa natin. Again. Anong gagawin niya? Oh, bakit naman 8 of Cups? Living, retreat, quest, solidarity, a solitary journey. Mahal ka niya, pero kung sa tingin niya is nahihirapan ka, parang handa siyang talikuran kay. Kumbaga, ayaw kanyang ma-pressure, pero yung pagmamahal na yun kay sacrifice para sa kanya na talikuran niya. Ganun. Meron tayong 4 of Pentacles. Ito naman guys is about sa kanyang security. Okay, inisip niya rito guys yung stability niya eh. Okay. 4 of Pentacles kasi to guys. So, nasa sense ko dito sa person mo, parang gusto kanyang ingatan, gusto kanyang angkinin. Pero may mga times talaga na may pag-iwas siya dito. Ayan, nagtatalo yung puso't isip niya, hindi niya maiwasan na masaktan, na iba yung kasama mo. So, guys, kung may mga pag-iwas or medyo emotional yung person mo, kasi nga, nasasaktan siya. Meron tayong Queen of Pentacles, Earth, Mother, Secure, Dependable, Practical, Grounded. So, yung pinapakita naman sa akin dito, guys, since Queen of Pentacles to, nababagalan siya. Or pwede ka naman niyang antayin. Ang problema lang dito, guys, feeling niya pwedeng hindi ka makalis dun sa sitwasyon mo or hindi mo malayasan yung person mo. Yun yung feeling niya dito. Na parang hindi mo malayasan yung person mo. Titingnan natin. Oh, gagawin niya guys, liligawan ka nito or piling ko aamin eh. May aamin isa sa inyo. Yan ang may magsasabi. Mararamdaman nyo at magtatalo yung puso't isip nyo ngayon. Kasi nga, may aamin dito. Yan yung pinapakita sa akin dyan. So again, tignan natin. Advice. Gaslighting. Yan. Madalas gina-gaslight ka niya. Attached to my ex. Oh! Ex mo ba to? Pwedeng may kwento na kayo before. Attracted siya sa inyo. Let me go. Pero parang baka tinaboy mo siya or pwedeng ikaw yung tinaboy niya. Pwedeng siya tong biglang nawala. Then, pwedeng matagal na panahon na siguro nung college, baka may harutan kayo noon. High school. Then, ngayon nagtatagpo kayo. Ganon. Saka siya guys umaamin. Lately na. Late na siya umaamin dito. No? So, check pa natin. Zodiac sign. Okay. Sorry. Ito pa pala. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? You light up my world. You're mine forever and ever. I don't want to wait any longer. Please be mine. Zodiac sign, Sagittarius, Libra, Scorpio, Aquarius, Capricorn, and Pisces. Pisces, Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, and Libra energy. Ayun yung malalakas sa zodiac sign sa side ng person mo. Okay. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Nag-aantay ka. Actually, frustrated ka na sa relasyon mo talaga. Hindi ka na natutuwa talaga dito. Knight of Cups, di ba? May iba ka rin nagugustuhan. Feeling ko, mahal nyo naman yung isa't isa. Pero hindi mo maipaglaban. Emperor. Si Emperor kasi guys, parang kaibigan, kakilala. So, pwedeng doon kayo nagsimula. Magkakilala kayo or magkaibigan kayo netong taong to. Or pwedeng ex mo nga. Pwedeng tropa mo siya bago mo siya naging ex. Diba? Pwedeng ganon. Tingnan natin ano yung mga dapat mong gawin. Kasi pwedeng maguguluhan ka na rin talaga dito. Meron tayong 8 of Pentacles, apprentice, skill, hard work, productive, workaholic. Dapat mong gawin. Siguro focus ka muna sa sarili mo. Kasi 8 of Pentacles, i-workout mo muna yan, i-heal mo muna yung sarili mo. Hindi ka pa buo eh. Tapos nagpapapasok ka na naman ulit ng bago. Diba? Focus ka muna sa sarili mo. Meron tayong the High Priestess. Diba? Kahit sabihin na natin guys, na patay ka na sa taong yan. Mahal na mahal mo na yung taong yan. Siyempre dapat iisipin mo pa rin yung sarili mo.
Zodiac sign, Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo. Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Aries, and Taurus energy. Last one. Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Gemini, and Taurus energy. So, by the way, guys, ito na po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.